Nabitawan ni Miguel ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa mamahaling sahig ng kanyang opisina, ngunit hindi man lang niya narinig ang tunog ng pagbasag nito. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na pag-alinggaw ng mga salitang iyon sa kanyang isipan. Isang boses na binago, parang galing sa isang lumang radyo, malamig at walang emosyon. Ang ngiti ng anak mo nasa amin na. Isang ngiti. Ang ngiti ni Leo. Bigla, ang mainit at maliwanag na opisina ni Police Chief Miguel de Leon ay naging malamig at madilim. Naramdaman niya ang paggapang ng yelo sa kanyang mga ugat, ang paninikip ng kanyang dibdib na parang may kung anong mabigat na nakadagan dito. Sino to? Anong pinagsasabi nito? Isang masamang biro. Ngunit may kung ano sa kalamigan ang boses na iyon na nagsasabing hindi ito biro. Isang oras lang ang nakalipas, ang mundo ni Miguel ay perpekto. Nakatayo siya sa harap ng mga mikropono, ang mga flash ng kamera ay parang mga bituin na kumikislap sa kanyang paligid. Ang suot niyang uniforme ay plansado at malinis, ang kanyang tindig ay puno ng otoridad. Katatapos lang ng isang matagumpay na press conference tungkol sa pagkakahuli ng isang kilalang sindikato. Siya ang bayani ng araw. Chief de Leon, ano po ang susunod na hakbang ng Tanong ng isang reporter. Chief, totoo po bang may koneksyon ito sa mas malalaking tao? Tanong ng isa pa. Sinagot niya ang lahat ng tanong ng may kumpiyansa at talino. Ito ang kanyang mundo. Isang mundong kontrolado niya, kung saan ang lahat ay may kaayusan. Pagkatapos ng lahat, sumakay siya sa kanyang sasakyan. Tinanggal niya ang kanyang ngiti bilang police chief, at ipinalit ang ngiti ng isang ama. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pinindot ang isang pamilyar na numero para sa isang video call. Sa screen, lumitaw ang isang maliit na mukha na may pinakamaningning na mga mata na nakita niya sa buong buhay niya. Papa, sigaw ng 6 na taong gulang na si Leo, ang ngiti nito ay abot hanggang sa kanyang mga tainga. Hey, champ, malambing na sabi ni Miguel. Kamusta ang best boy ni Papa? Okay lang po, Papa. Nanalo ako sa laro namin ni Yaya. Papa, uuwi ka na po ba? Napangiti si Miguel. Ang pagod mula sa maghapon na trabaho ay biglang nawala. Anak, pauwi na si Papa. Matulog ka na, ha? Para pagdating ko, babasahan kita ng paborito mong storybook. Promise, Papa? Promise, sagot ni Miguel. I love you, Leo. I love you too, Papa. Iyon ang huling imahe na nakita niya bago matapos ang tawag. Ang matamis na ngiti ng kanyang nag-iisang anak. Ang kanyang mundo. Ang kanyang lahat. Ngayon, ang lahat ng iyon ay parang isang panaginip. Pinulot ni Miguel ang cellphone mula sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pilit niyang tinawagan muli ang numerong iyon, ngunit wala nang sumasagot. Tinawagan niya ang telepono sa bahay, wala. Ang cellphone ng yaya ni Leo, wala rin. Isang alon ng purong takot ang bumalot sa kanya. Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya palabas ng kanyang opisina, nilagpasan ang kanyang mga tauhan na nagugulat sa kanyang kilos. Sir, okay lang po ba kayo? Hindi niya sila pinansin. Ang tanging nasa isip niya ay ang bahay. Si Leo. Ang pagmamaneho pa uwi ay isang malabong alaala. Ang mga ilaw ng syudad ay humalo sa isa't isa. Ang mga busina ng sasakyan ay parang mga pamilyar na ingay na walang kahulugan. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang tibok ng kanyang puso na kumakarera, bawat tibok ay sumisigaw ng pangalan ng kanyang anak. Leo! Leo! Please, sana okay ka lang. Sana isang masamang panaginip lang ito. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng kanilang mansyon sa Alabang, bumukas ang gate. Ngunit walang sumalubong sa kanya. Karaniwan, naririyan na si Yaya Loring, naghihintay. Ipinarada niya ang sasakyan ng padabog at tumakbo papasok ng bahay. Ang katahimikan sa loob ay nakakabingi. Leo, sigaw niya. Yaya Loring. Walang sagot. Umakyat siya ng hagdan, 2 baitang sa bawat hakbang. Ang kanyang hininga ay putol-putol. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ni Leo. At doon, ang mundo niya ay tuluyang gumuho. Ang kama ay walang laman, ang kumot ay gusot na nakasabog sa isang tabi. Ang bintana na laging nakasara ay bukas na bukas, ang puting kurtina ay isinasayaw ng malamig na hangin ng gabi. Walang Leo.
Walang yaya. Napaluhod si Miguel sa gitna ng kwarto. Ang kanyang lakas ay biglang naubos. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang bagay sa sahig, malapit sa paanan ng kama. Isang maliit na brown na teddy bear. Ang paboritong laruan ni Leo na hindi nito maiwan-iwan kapag matutulog. Dahan-dahan, gumapang si Miguel palapit dito. Pinulot niya ang teddy bear, niyakap ito ng mahigpit na para bang buhay ng kanyang anak ang hawak niya. Sa sandaling iyon, umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang text message mula sa hindi kilalang numero. Nanginginig ang mga daliri niyang binuksan ito. Isang maikling pangusap lang ang laman. Huwag kang tumawag ng pulis, Chief. Alam namin ang lahat. Sa isang maliit na apartment sa Quezon City, ang mundo ni Elara Santos ay puno ng ingay at init. Amoy sinigang ang buong bahay, ang paborito ng kanyang mga anak. Ang tunog ng tawanan at mahinang pag-aaway ng 3-6 na taong gulang ay ang musika sa kanyang mga tainga. Dito, simple ang buhay, minsan ay magulo, pero laging puno ng pagmamahal. Mama, si Kuya Vijay inaagaw po yung drawing ko, reklamo ni Luz, ang kanyang panganay sa 3, na may namumuong luha sa mga mata. Hindi ah. Dinidikit ko lang yung star, Mama, sagot naman ni Vicente, o VJ para sa kanila, habang hawak ang isang pirasong papel at krayola. Si Maria, ang bunso, ay tahimik lang na nakaupo sa sahig, abala sa pagbuo ng isang tore ng mga laruan. Ngumiti si Elara. Ito ang kanyang paraiso. Isang paraisong binuo niya mula sa mga piraso ng kanyang nawasak na nakaraan. 7 taon na ang lumipas mula nang tumakas siya sa isang buhay na akala niya ay para sa kanya. 7 taon na siyang nabubuhay para sa 3 milagrong ito. Hayaan mo na si Kuya, Luz. Gagawa na lang tayo ulit mamaya, malambing niyang sabi, habang hinahalo ang sabaw. VJ, halika dito, tulungan mo si Mama na ihanda ang mesa. Tumakbo si Vicente palapit sa kanya, masunurin gaya ng dati. Habang naghahanda sila ng hapunan, nakabukas ang maliit nilang telebisyon sa sala. Karaniwan ay cartoons ang palabas, pero ngayon, napunta ito sa isang news channel. Hindi niya ito pinansin, hanggang sa isang pamilyar na pangalan ang kanyang narinig. Ang tanging anak ng kilalang police chief na si Miguel de Leon. Biglang nanigas si Elara. Nabitawan niya ang sandok na hawak niya at gumawa ito ng malakas na kalansing sa sahig. Ang kanyang mga mata ay napako sa screen. Nandoon siya. Si Miguel. Pero hindi ito ang Miguel na nakilala niya. Ang lalaking nasa DC ay mukhang pagod, wasak at desperado. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ang kanyang boses ay basag habang nakikiusap sa kung sinumang kumuha sa kanyang anak. Pagkatapos, ipinakita ang litrato ng bata. Isang batang lalaki na may malalaking mata at isang ngiti na parang pamilyar. Isang ngiting nakita na niya dati sa salamin. Sa mukha ni Vicente. Sa mga mata ni Luz. Sa hugis ng labi ni Maria. Si Leo de Leon. Naramdaman ni Elara ang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang mainit na kusina ay biglang naging nagielo. Ang ingay ng kanyang mga anak ay biglang humina, naging isang malayong ugong na lang. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng batang iyon. At ang mukha ni Miguel. Anak niya. Bigla, bumalik ang isang alaala. 7 taon na ang nakalipas. Nasa malaking kusina sila ng mansyon ng mga De Leon. Gabi na at tapos na ang kanyang mga gawain, pero nagpaiwan siya para tulungan si Miguel na magbake ng cake para sa kaarawan ni Doña Victoria. Napuno ng harina ang kanilang mga damit at mukha. Ang kalat mo, Ella, natatawang sabi ni Miguel, habang dahan-dahan niyang pinupunasan ng daliri ang harina sa dulo ng ilong ni Elara. Ang simpleng haplos na iyon ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ni Ella. Nagkatitigan sila. Sa ilalim ng mga ilaw ng kusina, sa gitna ng katahimikan ng gabi, nawala ang lahat. Walang amo, walang katulong. Mayroon lang isang lalaki at isang babae na nagmamahalan. Iyon ang gabing nagbago ang lahat. Napapikit si Elara, pilit na iwinawaksi ang alaala. Ang gabing iyon ang simula ng kanilang lihim na pag-iibigan. At iyon din ang naging simula ng kanyang katapusan sa bahay na iyon. Mama, okay ka lang po? Napatingin si Elara kay Luz na ngayon ay nakatayo sa tabi niya, ang maliliit nitong kamay ay nakahawak sa kanyang palda.
Nakatingin sa kanya ang tatlo niyang anak, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Pumantay siya sa kanila at niyakap silang tatlo ng mahigpit. Naramdaman niya ang init ng kanilang maliliit na katawan, ang tibok ng kanilang mga puso. Ang kanyang tatlong dahilan para mabuhay. Ang kanyang tatlong sikreto. Kinagabihan, pagkatapos niyang patulugin ang mga bata, hindi siya mapakali. Umupo siya sa dilim ng kanilang sala, habang paulit-ulit na pinapanood sa kanyang cellphone ang balita. Ang mukha ni Miguel, ang mukha ni Leo. Ang batang iyon kapatid ng mga anak niya. Ang takot na 7 taon niyang ibinaon sa kanyang puso ay muling gumapang palabas. Ang takot sa pamilya de Leon, lalo na kay Doña Victoria. Pero ngayon, may mas malakas na takot na pumalit dito. Ang takot para sa isang inosenteng bata. Paano kung may mangyaring masama sa kanya? Paano kung tumingin siya sa kwarto kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang mga anghel? Ligtas sila. Mahirap man ang buhay, napapanatili niya silang ligtas. Pero hanggang kailan? Tumayo siya. Nagpunas ng mga luhang hindi niya namalayang tumulo na pala. May desisyon na nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na nakakatakot, pero kailangan niyang gawin. Hindi na siya pwedeng magtago. Hindi na ngayon. Kinabukasan, maaga niyang ginising ang mga bata. Luz, VJ, Maria, maligo na kayo. May pupuntahan tayo, sabi niya, ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag. Dinala niya sila sa presinto ng pulisya. Ang lugar ay magulo at maingay, puno ng mga taong nagmamadali at nagsisigawan. Napayakap sa kanya ang tatlo niyang anak, takot sa kanilang paligid. Hinawakan ni Elara ang kanilang mga kamay ng mahigpit. Lumapit siya sa desk sergeant, isang pulis na mukhang pagod na. Miss, ano nang kailangan mo? Tanong nito nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Huminga ng malalim si Elara. Gusto ko sanang makausap si Police Chief Miguel de Leon. Tinaasan siya ng kilay ng pulis. May appointment ka ba? Maraming tao ang gustong kumausap sa kanya ngayon. Tungkol ba saan? Sabihin niyo na lang po tungkol ito sa anak niya. Napatingin ang pulis sa kanya, pagkatapos ay sa tatlong batang nakakapit sa kanya. Bigla, nagbago ang itsura nito. May tinawagan ito sa telepono. Pagkatapos ng ilang minuto ng paghihintay na parang habang buhay, isang pinto ng opisina ang bumukas. Lumabas si Miguel de Leon. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Mukha siyang lalaking hindi natulog sa loob ng 1 taon. Nang makita niya si Elara, huminto siya. Ang buong mundo ay parang huminto. Isang pagkilala. Isang gulat. Ang mga mata ni Miguel ay puno ng mga tanong na hindi masabi. 7 taon. 7 taon na nawala si Elara na parang bula. At ngayon, narito siya. Dahan-dahan, ang tingin ni Miguel ay bumaba. Mula sa mukha ni Elara, napunta ito sa 3 maliliit na bata na nakahawak sa kamay niya. 3 pares ng mga mata ang sumalubong sa tingin niya. Ang mga mata ni Luz. Ang mga mata ni Vicente. Ang mga mata ni Maria. Ang kanyang mga mata. Ang kanyang sariling mga mata na nakatitig sa kanya mula sa 3 maliliit na mukha na hindi niya pa nakikita kailanman. Ang biyahe papunta sa mansyon ng mga De Leon ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Miguel ang nagmamaneho, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela na para bang doon siya kumukuha ng lakas. Bawat sandali, sumusulyap siya sa rearview mirror. Doon, nakikita niya ang 4 na figura sa likod. Si Elara, na nakatingin lang sa labas ng bintana, at ang 3 bata na tahimik na nakaupo, pinagmamasdan ang bawat kilos niya. Hindi alam ni Miguel kung ano ang iisipin. Ang utak niya, na sanay sa paglutas ng mga komplikadong kaso, ay blanko ngayon. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang protektahan ang mga taong ito. Kung totoo man ang sinasabi ng mga mata nila, kung sila nga ay. Hindi niya kayang tapusin ang iniisip. Masyadong mabigat. Nang pumasok sila sa malaking gate ng Villa de Leon, naramdaman ni Elara ang pamilyar na kaba. Ang bawat puno, bawat hardin, bawat bato sa daan ay nagpapaalala sa kanya ng nakaraan. Ang masasayang sandali. At ang masakit na pagtatapos. Huminto ang sasakyan sa harap ng malaking pinto ng mansyon. Bago pa man sila makababa, bumukas ito. At doon nakatayo si Doña Victoria de Leon.
Ang kanyang postura ay perpekto, ang kanyang damit ay elegante, at ang kanyang mukha ay parang isang maskara na gawa sa yelo. Walang nagbago sa kanya. Siya pa rin ang reyna sa kanyang palasyo. Ang mga mata ni Doña Victoria ay dumaan kay Miguel at pagkatapos ay dumapo kay Elara. May isang kisap-matang pagbabago sa kanyang ekspresyon, isang bahagyang panlalaki ng mga mata, isang pag-igting ng kanyang panga. At pagkatapos, ang tingin niya ay bumaba sa tatlong batang nakahawak sa kamay ni Elara. Para silang mga estatwa na nakatayo sa harap ng mansyon. Ang hangin ay biglang lumamig. Miguel, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng papalapit na bagyo. Bakit mo dinala ang babaeng yan dito? Ang tanong ay parang latigo na humampas sa hangin. Ang pagkasuklam sa boses ni Doña Victoria ay hindi maitatago. Bago pa man makasagot si Miguel, kinuha niya ang inisyatiba. Humakbang siya paharap, bahagyang tinatakpan si Elara at ang mga bata mula sa matalim na tingin ng kanyang ina. Ma, sa loob tayo mag-usap. Ang kanyang boses ay pagod, ngunit may diin. Isang utos, hindi pakiusap. Pumasok sila sa malawak na sala ng mansyon. Ang lamig ng aircon at ang amoy ng floor wax ay sumalubong kay Elara, kasama ng mga alaalang matagal na niyang kinalimutan. Walang nagbago sa lugar. Ang mga mamahaling vase, ang malalaking painting, ang grand piano sa sulok, lahat ay pareho. Ang pakiramdam ng pagiging dayuhan sa lugar na ito ay muling bumalik. Humarap si Doña Victoria sa kanila, ang kanyang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Miguel, hinihintay ko ang paliwanag mo. Sa gitna ng krisis na ito, sa panahong hinahanap natin ang apo ko, bakit mo dinala ang isang magnanakaw sa pamamahay ko? Ang salitang magnanakaw di ay tumama kay Elara na parang sampal. Napayuko siya at mas hinigpitan ang hawak sa kamay ng kanyang mga anak. Naramdaman niya ang panginginig ni Luz. Hindi siya magnanakaw, mariing sabi ni Miguel. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Victoria. Talaga? Nakalimutan mo na ba? Ang kwintas ng lola mo na bigla na lang nawala kasabay ng pagkawala niya. At ngayon, babalik siya na may dalang tatlong bata. Miguel, anak, hindi ka na ba nag-iisip? Ginagamit niya ang sitwasyon. Isa siyang oportunista. Bawat salita ay parang lason. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Elara. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang mga anak na nakakarinig ng lahat. Hindi po totoo yan, mahinang bulong ni Elara, sapat lang para marinig. Huwag mo akong kausapin, sigaw ni Doña Victoria, ang kanyang pagkakalma ay tuluyan ng nawala. Itinuro niya si Elara. Wala kang karapatang magsalita sa bahay na ito. Sinungaling! Pagkatapos mong sirain ang tiwala namin, babalik ka para ano? Para humingi ng pera. Para sabihing anak mo ang mga batang yan. Hindi na napigilan ni Luz ang kanyang takot. Humagulgol ito ng iyak, isang malakas at nakakabagbag damdaming iyak ng isang bata na nalilito at natatakot. Niyakap siya ni Elara ng mahigpit, habang si Vicente naman ay matapang na humarang sa kanyang ina, nakatingin ng masama kay Doña Victoria. Ang pag-iyak ni Luz ang pumutol sa lahat. Natigilan si Doña Victoria. Natigilan si Elara. Pero si Miguel kumilos. Isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa sala, na binasag lang ng hikbi ng bata. Naglakad si Miguel palapit sa kanyang ina, at sa unang pagkakataon sa buhay niya, tinitigan niya ito, hindi bilang isang masunuring anak, kundi bilang isang lalaking may sariling paninindigan. Ma, tama na. Ang kanyang boses ay hindi malakas, pero puno ito ng bigat at otoridad na hindi pa naririnig ni Doña Victoria mula sa kanya kailanman. Sila ang dahilan kung bakit nawawala si Leo, pagpapatuloy ni Miguel, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig sa ina. May koneksyon ang pagkawala niya sa nakaraan. At kailangan ko sila dito para malaman ang katotohanan. Dito sila titira, sa ayaw mo at sa gusto. Naiintindihan mo ba, ma? Kailangan ko sila dito. Napatulala si Doña Victoria. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, hindi makapaniwala sa narinig. Ang kanyang anak, ang kanyang perpektong anak, ay kinakalaban siya para sa isang babaeng katulong at sa mga anak nito na hindi niya kilala. Isang matinding tensyon ang namuo sa pagitan nilang lahat. Si Elara, nayakap-yakap pa rin ang umiiyak na si Luz. Si Doña Victoria na nasasaktan at galit.
At si Miguel, na nakatayo sa gitna, pinipili ang kanyang landas. Sa sandaling iyon, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang pagring ng isang telepono. Hindi ito ang personal na cellphone ni Miguel. Ito ang special line na ginagamit niya para lang sa kaso ni Leo. Dahan-dahan, kinuha ni Miguel ang telepono mula sa kanyang bulsa. Lahat ng mata ay nasa kanya. Itinaas niya ang isang daliri bilang senyas na tumahimik ang lahat. Sinagot niya ang tawag at inilagay sa speakerphone. Chief De Leon, sabi ng pamilyar na boses na binago ng teknolohiya. Malamig. Walang emosyon. Nasaan ang anak ko? Agad na tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay naging matigas. Buhay pa siya sa ngayon, sagot ng boses. Nakikita ko, may mga bisita ka pala. Ang pagbabalik ng isang multo mula sa nakaraan. Nanlamig ang dugo ni Miguel. Paano nila nalaman? Naka-surveillance ba ang bahay? Ano nang kailangan nyo? Pera. Sabihin nyo kung magkano, desperadong sabi ni Miguel. Nagkaroon ng isang maikling katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng isang mahinang, nakakakilabot na tawa. Hindi pera ang kailangan namin, Chief. Mas simple ang gusto namin. Isang bagay na may sentimental value. Ano iyon? Isang huling pangungusap ang binitawan ng boses bago maputol ang linya. Isang pangungusap na nagpatigil sa pagtibok ng puso ng lahat ng nasa silid. Dalhin mo ang kwintas na ninakaw ni Elara Santos. Iyon ang bayad. Ang katahimikan na sumunod sa tawag ay mas mabigat kaysa sa mga sigaw kanina. Nakatayo si Elara sa gitna ng malawak na sala, pakiramdam niya ay lumiit siya. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang mga mata ni Doña Victoria ay puno ng pagtatagumpay at panunumbat. Ang mga mata ni Miguel ay puno ng pagkalito at isang tanong na hindi niya masabi. Narinig mo ba iyon, Miguel? Basag ni Doña Victoria sa katahimikan, ang boses niya ay maihalong pait. Kahit ang mga kidnapper, alam ang totoo. Ibalik mo ang kwintas, babae. Kung may kinalaman ka sa pagkawala ng apo ko di. Wala akong kinuha, biglang sigaw ni Elara. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit at frustrasyon na naipon sa loob ng 7 taon. Humarap siya kay Miguel, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Miguel, maniwala ka. Wala akong ninakaw. Isa itong patibong. Tinitigan siya ni Miguel. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata nito, ang katapatan. Pero ang katotohanan ay nananatili, ang buhay ng anak niya ay nakasalalay sa isang kwintas na nawawala, isang kwintas na si Elara ang huling pinagbintangan. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Miguel, hindi kay Doña Victoria, kundi kay Elara. Tayong dalawa lang. Iniwan nila si Doña Victoria sa sala, ang mukha nito ay puno ng pagtutol. Dinala ni Miguel si Elara at ang 3 bata sa library, isang silid na bihirang gamitin ni Elara noon. Isinara ni Miguel ang pinto. Anong nangyari noong gabing umalis ka, Ella? Tanong niya, ang kanyang boses ay mas mahinahon na ngayon. Sabihin mo sa akin ang lahat. Bawat detalye. Umupo si Elara sa isang silya, habang ang 3 niyang anak ay tahimik na umupo sa sahig malapit sa kanya, nakakaramdam ng bigat ng sitwasyon. Huminga siya ng malalim at sinimulan niyang ikwento ang gabi na pilit niyang kinalimutan. Naglilinis ako sa kwarto ni Doña Victoria, simula niya. Nakita niya ako. Nakita niya ang mga text mo sa cellphone ko. Alam na niya ang tungkol sa atin. Isang flashback ang dumaan sa isip ni Elara. Ang matalim na tingin ni Doña Victoria, ang mga salitang binitiwan nito. Layuan mo ang anak ko. Hindi ka nababagay sa pamilyang ito. Pinagbintangan niya ako, pagpapatuloy ni Elara, ang kanyang boses ay basag na. Sinabi niyang nakita niya akong binubuksan ang kanyang jewelry box. Sumigaw siya. Tinawag niya ang mga security guard. Wala akong nagawa, Miguel. Walang naniwala sa akin. Ang tingin nilang lahat sa akin parang isa akong basura. Habang nagsasalita si Elara, pinapanood siya ni Miguel. Nakikita niya ang sakit sa bawat salita. Bakit hindi mo ako tinawagan? Bakit hindi mo ako hinintay? Mahinang tanong ni Miguel. Napatingin si Elara sa kanya, may luha na namumuo sa kanyang mga mata. Dahil sinabi niya na kapag hindi ako umalis, sisirain niya hindi lang ang buhay ko, kundi pati ang sayo. Na isa akong iskandalo na sisira sa karir mo.
Ayokong maging pabigat sa'yo, Miguel. Kaya umalis ako. Natahimik si Miguel. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina noong araw na iyon. Umalis na siya, anak. Nahuli ko siyang nagnanakaw. Huwag mo nang isipin yun. Mas mabuti na to para sa'yo. At naniwala siya. Dahil mas madaling maniwala kaysa kalabanin ang sarili niyang ina. Wala akong kinuha, ulit ni Elara, ang kanyang boses ay halos isang bulong na. Pangako. Ang bigat ng kanyang mga salita ay tumagos sa puso ni Miguel. Sa unang pagkakataon, nagsimula siyang magduda. Hindi kay Elara, kundi sa sarili niyang ina. Ilang sandali walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang tahimik na paglalaro ng mga bata sa isang sulok. Tumayo si Vicente at lumapit kay Miguel. Inabot nito ang isang maliit na laruang kotse. Para sa'yo po, sabi ng bata na may seryosong mukha. Napatingin si Miguel sa bata. Ang hugis ng kanyang mukha, ang kanyang mga mata. Para siyang nakatingin sa isang maliit na bersyon ng kanyang sarili. Kinuha niya ang laruan at isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanya. Isang koneksyon. Salamat, sabi ni Miguel sa bata, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang sandaling iyon ay nagbigay sa kanya ng kalinawan. Lumabas siya ng library at kinuha ang kanyang cellphone. Naglakad siya palayo para hindi marinig ni Elara. May tinawagan siyang isang tao na pinagkakatiwalaan niya, isang veteranong investigador na kasama niya sa trabaho. Sarge, kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Miguel sa telepono. May isang kaso, 7 taon na ang nakalipas. Isang kaso ng pagnanakaw dito sa Villa de Leon. Ang biktima, ang nanay ko. Ang suspect, isang Elara Santos. Kailangan kong malaman ang lahat ng detalye sa police report. Lahat. Lalo na kung sino ang opisyal na nag-report ng insidente. It's urgent. Pagkatapos ng tawag, bumalik siya sa library. Nakita niyang inaayos ni Elara ang buhok ni Luz, habang si Maria naman ay nakasandal na sa balikat niya, inaantok. Isang eksena ng pagiging ina na hindi pa niya nakikita noon. Isang eksena na nagparamdam sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang hinahanap, ang pakiramdam ng isang tunay na pamilya. Habang pinapanood niya sila, ang kanyang mga duda ay lalong lumalalim. Paano kung nagsasabi ng totoo si Elara? Paano kung ang buong pundasyon ng kanyang buhay ay itinayo sa isang kasinungalingan? Ang pag-iisip na iyon ay mas nakakatakot kaysa sa banta ng mga kidnapper. Lumipas ang isang oras. Ang mga bata ay nakatulog na sa isang mahabang sofa. Si Elara ay nakaupo sa tabi nila, binabantayan sila. Si Miguel ay nakatayo malapit sa bintana, naghihintay. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Ang investigador. Sir, sabi ng boses sa kabilang linya. Anong nalaman mo, Sarge? Tanong ni Miguel, ang kanyang puso ay biglang bumilis. Sir, nakuha ko na po ang kopya ng report. Kakaiba nga po, sir. Bakit kakaiba? Dahil ang pangalan na nakalagay sa report bilang complainant, ang taong opisyal na tumawag sa presinto para i-report ang pagnanakaw. Huminga ng malalim ang investigador. Sir, ang nag-report ng pagnanakaw ay hindi si Doña Victoria. Isang dating kasosyo ng pamilya ninyo. Isang Ginoong Mendoza. Mendoza. Ang pangalan ay umalinggaw sa isip ni Miguel, parang isang pamilyar na kanta na hindi niya maalala ang pamagat. Mga kasosyo sa negosyo. Matagal na. Mula pa noong bata siya. Sarge, kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa pamilya Mendoza, sabi ni Miguel sa telepono, ang kanyang boses ay biglang naging malamig at propesyonal. Lahat ng business dealings nila sa pamilya ko, ang kasaysayan nila, kung nasaan na sila ngayon. I-email mo sa akin ang lahat ng makukuha mo. ASAP. Bumalik siya sa library. Nakita niya si Elara na mahimbing nang natutulog sa isang silya. Ang ulo niya ay nakasandal sa sofa, kung saan payapang natutulog ang 3 niyang anak. Kahit sa pagod, kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Pinagmasdan sila ni Miguel. 4 na taong bigla na lang bumalik sa buhay niya, at ngayon, ang kanilang mga kapalaran ay nakatali sa isang krimen na nangyari 7 taon na ang nakalipas. Isang krimen na pinag-ugnay ng isang pangalan, Mendoza. Hindi siya makapaghintay. Naglakad siya papunta sa kanyang home office at binuksan ang kanyang computer.
Gamit ang kanyang access bilang police chief, sinimulan niyang mag-research. Mga lumang artikulo, business registries, financial reports. Unti-unti, nabubuo ang isang kwento. Ang Mendoza Prime Holdings ay isang umuusbong na kumpanya noon. Naging kakumpetensya sila ng De Leon Enterprises sa ilang malalaking proyekto. Pagkatapos, isang serye ng kamalasan ang nangyari sa kanila. Isang bigla ang hostile takeover attempt. Mga akusasyon ng pandaraya. Mga kontratang biglang nakansela. At sa likod ng bawat isa sa mga kamalasan na iyon, may isang anino, ang De Leon Enterprises. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa isip ni Miguel. Pagkalipas ng isang oras, isang email ang dumating mula sa kanyang investigador. Isang file na puno ng mga naninilaw na clippings mula sa mga lumang dyaryo at mga legal na dokumento. Binuksan niya ang bawat isa. Ang kwento ay mas malala pa sa inaakala niya. Ang pamilya Mendoza ay hindi lang nalugi. Nawasak sila. Nawala sa kanila ang lahat. Ang kanilang bahay, ang kanilang mga ari-arian, ang kanilang pangalan. At pagkatapos, nakita niya ang huling clipping. Isang maliit na obituary. Pumanaw na si Ricardo Mendoza sa atake sa puso sa edad na 52. Napatitig si Miguel sa petsa ng pagkamatay. Isang linggo lang pagkatapos opisyal na ideklara ang pagka-bankrupt ng kanilang kumpanya. At ilang araw lang bago ang gabing kininakaw ni Elara ang kwintas. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likod. Ang pagnanakaw. Ang pag-report ng mga Mendoza. Ang pagkawala ni Elara. Ang pagbagsak ng kanilang pamilya. Lahat ay konektado. At ngayon ang pagdukot kay Leo. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay paghihiganti. Isang plano na 7 taon na inihanda. Isang paghihiganting naglalayong sirain hindi lang ang pera ng mga De Leon, kundi ang kanilang mga sikreto. Tumayo si Miguel, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Kailangan niyang malaman ang katotohanan mula sa isang tao. Nakita niya ang kanyang ina sa sala, kalmadong nagbabasa ng isang libro, na para bang walang nangyayari. Ang imahe ng kapanatagan na iyon ay biglang naging kasuklam-suklam sa kanyang paningin. Ma, sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon. Tumingin si Doña Victoria mula sa kanyang libro. Anak, may balita na ba? Sino ang mga Mendoza, ma? Diretsong tanong ni Miguel. Bahagyang nagulat si Doña Victoria sa tanong, pero mabilis itong nakabawi. Mga dating kasosyo. Matagal na iyon. Bakit mo na itanong? Pinabagsak ba natin sila? Natahimik ang kanyang ina. Ibinaba nito ang libro. Miguel, negosyo lang iyon. May nananalo, may natatalo. Namatay si Ing Mendoza dahil sa atin, ma, hindi na napigilan ni Miguel ang sarili. At bakit sila ang nag-report ng pagnanakaw kay Elara? Ang mukha ni Doña Victoria ay biglang namutla. Sabihin niyo sa akin ang totoo, ma, pagpapatuloy ni Miguel, ang kanyang boses ay nagbabanta. Ano ang ginawa ninyo? Tinitigan siya ni Doña Victoria, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang maskara ng pagiging mahinahon ay tuluyan ng nabakbak. Ginawa ko ang nararapat, sigaw niya. Ako ang nagsabi sa kanila na i-report yun. Kapalit ng isang maliit na pabor na hindi ko naman tinupad. Kailangan kong tanggalin ang babaeng iyon sa buhay mo. Isa siyang distraksyon. Isang kahihiyan. Ginawa ko lang ang lahat ng iyon para sa'yo. Para sa kinabukasan mo. Para sa pangalan ng pamilyang ito. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Miguel ay gumuho. Ang imahe ng kanyang ina, ang matatag, kagalang-galang, at mapagmahal na matriarch, ay nabasag at naging abo. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng kayang manira ng buhay ng ibang tao para lang sa sarili niyang kagustuhan. Nasusuka siya. Tinalikuran niya ang kanyang ina nang walang sinasabing salita. Bumalik siya sa library. Gising na si Elara, tahimik na pinapanood ang mga natutulog na bata. Lumapit si Miguel sa kanya. Nakita ni Elara ang pagbabago sa kanyang mga mata, ang galit ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Isang matinding kalungkutan at pagsisisi. Tumayo si Elara sa harap niya. Patawad, Ella, halos pabulong na sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Ang dalawang salitang iyon ay naglalaman ng bigat ng 7 taong pagkakamali. Naniwala ako sa kanila. Hindi na kailangan ng paliwanag.
Sa mga mata ni Miguel, nakita ni Elara ang lahat. Ang katotohanan. Napaluha si Elara, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, may isang taong naniwala sa kanya. Habang nakatayo sila roon, sa gitna ng mga natutulog na bata at mga nabunyag na sikreto, isang katulong ang pumasok. Sir Miguel, may delivery po para sa inyo. Nagkatinginan sila ni Elara. Isang plain na brown na kahon ang dala ng katulong. Walang pangalan ng nagpadala. Kinuha ito ni Miguel. Maingat! Ang kanyang mga instinct bilang pulis ay sumisigaw ng panganib. Dinala niya ito sa mesa at binuksan. Sa loob, may isang tablet. Bigla itong umilaw. Isang video feed ang lumitaw sa screen. Si Leo. Nakatali sa isang upuan sa isang madilim na kwarto. Umiiyak siya. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Miguel. Sa likod ni Leo, sa maruming pader, may mga nakadikit na litrato. Isang litrato ni Luz, tumatawa habang naglalaro sa isang parke. Isang litrato ni Vicente, seryosong nakatingin sa kamera habang kumakain ng ice cream. Isang litrato ni Maria, payapang natutulog sa kanyang kama. Mga litratong kuha kamakailan lang. Mga litratong patago na kinunan. Ang mga kidnapper. Alam nila. Alam nila ang tungkol sa lahat ng 4 niyang anak. Ang mga imahe sa screen ng tablet ay parang mga kutsilyong tumusok sa puso ni Elara. Si Luz. Si Vicente. Si Maria. Ang kanyang mga anghel. Ang kanilang mga mukha, na puno ng inosenteng saya, ay nakadikit ngayon sa isang maruming pader sa tabi ng kanilang umiiyak na kapatid. Ang kanilang mga sikretong buhay, ang kanilang ligtas na mundo, ay biglang naibilad sa panganib. Hindi. Pabulong na sabi ni Elara, ang kanyang mga kamay ay napahawak sa kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang mga paa at parang bibigay ang kanyang mga tuhod. Bago pa siya bumagsak, naramdaman niya ang isang braso na umalalay sa kanya. Si Miguel. Hinawakan siya nito ng mahigpit at sa isang sandali, sumandal siya sa lakas nito. Alam na nila. Ang katotohanang 7 taon niyang itinago para protektahan ang kanyang mga anak ay alam na ngayon ng mga halimaw na kumuha kay Leo. Lahat sila ay target. Ang takot na naramdaman ni Elara kanina ay walang-wala kumpara sa purong, dalisay na takot na bumabalot sa kanya ngayon. Ito ay ang takot ng isang ina. Kailangan nating umalis dito, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagmamadali. Humiwalay siya sa pagkakahawak ni Miguel at nilapitan ang mga natutulog niyang anak. Kailangan kong ilayo ang mga anak ko. Sinimulan niyang gisingin si Luz. Anak, gising. Aalis na tayo. Ella, sandali, sabi ni Miguel, sinusubukang pakalmahin siya. Hindi, sigaw ni Elara, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa takot. Hindi mo naiintindihan, Miguel. Pinapanood na nila tayo. Matagal na. Paano nila nakuha ang mga litratong yan? Sinusundan nila kami. Hindi kami ligtas dito. Sinimulan niyang hilahin si Luz na naguguluhan at inaantok pa. Gumising na rin si Vicente at Maria, takot sa biglaang pagbabago sa boses ng kanilang ina. Ella, makinig ka sa akin, sabi ni Miguel, hinawakan ang kanyang braso para pigilan siya. Saan kayo pupunta? Kung sinusundan nga nila kayo, malalaman nila kung saan kayo magtatago. Kahit saan. Kahit saan basta malayo dito, giit ni Elara, ang kanyang pag-iisip ay nagiging desperado. Kasalanan ko to, kung hindi na lang sana ako bumalik. Kung nanahimik na lang sana ako. Hindi mo kasalanan to, Mariing, sabi ni Miguel. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Elara at pinilit siyang tumingin sa kanya. Ella, look at me. Walang kasalanan dito kundi ako. At ang pamilya ko. Ngayon, kailangan nating mag-isip ng maayos. Ang pagtakas ang pinakadelikadong gawin ngayon. Anong gusto mong gawin ko? Umupo dito at hintayin kunin din nila ang mga anak ko. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos mula sa kanyang mga mata. Hindi, sagot ni Miguel, ang kanyang boses ay matatag at puno ng isang bagong determinasyon. Ang pinakaligtas na lugar para sa inyo ngayon ay sa tabi ko. Nagkatitigan sila. Sa gitna ng gulo, ng takot, at ng mga nabunyag na kasinungalingan, may isang bagay na nagsimulang mabuo sa pagitan nila. Isang marupok na sinulid ng tiwala.
Huwag mo akong iwan ulit, Ella, pakiusap ni Miguel, ang kanyang boses ay halos isang bulong. May pagsusumamo sa kanyang mga mata. This time, poprotektahan ko kayong lahat. Pangako. Ang pangakong iyon. Ang parehong pangako na narinig niya mula sa kanya 7 taon na ang nakalipas sa ilalim ng puno sa hardin ng mansyon. Pero ngayon, iba na ang tunog nito. Mas totoo. Mas mabigat. Dahan-dahan tumango si Elara. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa pagod at pagsuko. Niyakap niyang muli ang kanyang mga anak na ngayon ay tahimik na umiiyak. Mula sa may pintuan, nakatayo si Doña Victoria. Narinig niya ang lahat. Nakita niya ang eksena. Ang kanyang anak na nangangako ng proteksyon sa ibang pamilya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at isang pakiramdam na hindi niya maintindihan, selos. Tinalikuran niya sila at naglakad paalis, isang bagong plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Sa library, umupo sina Miguel at Elara sa harap ng tablet. Paulit-ulit nilang pinanood ang video, bawat detalye ay kanilang sinusuri. Ang klase ng pader. Ang tunog sa background. Ang klase ng tali na ginamit kay Leo. Magkatabi sila sa sofa, ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Ang distansya sa pagitan nila, na 7 taon ang haba, ay unti-unting nawawala. Hindi dahil sa pagmamahalan, kundi dahil sa isang layunin, ang kaligtasan ng kanilang mga anak. Ang anino dito, sabi ni Elara, itinuturo ang isang sulok ng screen. Parang galing sa isang bintana na may rehas. At ang tunog, dagdag ni Miguel. Parang tunog ng tren. Paulit-ulit. Nagsimula silang magtala ng mga detalye, magkasamang nag-iisip. Sa unang pagkakataon, sila ay isang team. Isang ama at isang ina na gagawin ang lahat para sa kanilang mga anak. Habang abala sila, biglang umilaw muli ang tablet. Isang text message. Isang address. Isang warehouse sa may riles ng tren sa Pandakan. Isang oras. Bukas ng gabi. At isang utos. Mag-isa kang pumunta, Elara Santos. Dalhin mo ang kwintas. Nanigas si Elara. Huwag, agad na sabi ni Miguel. It's trap. Pero si Leo Z. May iba tayong paraan, sabi ni Miguel. Ngunit may isang huling mensahe na lumabas na para bang nababasa ng mga kidnapper ang kanilang mga isip. Huwag mong subukang magdala ng pulis, Chief. At huwag mong subukang ipalit si Elara. Kilala namin ang mukha niya. Isang maling galaw at hindi mo na makikita ang kahit isa sa mga anak mo. Ang bayad sa kalayaan ni Leo ay ang pagharap ni Elara sa kasalanan niya. Nakatayo si Doña Victoria sa kanyang ingranding silid-tulugan sa harap ng isang salamin na may gintong kwadro. Ngunit hindi ang sariling refleksyon ang tinitingnan niya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang lumang litrato na nakapatong sa kanyang tokador. Ang litrato ng kanyang kasal. Siya, na isang batang nobya, nakangiti ng buong tamis. At ang kanyang asawa, ang yumaong si Don Alejandro de Leon, na nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. Naalala niya ang mga pangarap nila noon. Ang pagbuo ng isang imperyo. Ang pagpapalaki ng isang anak na magmamana ng lahat ng kanilang pinaghirapan. Lahat ng ginawa niya, lahat ng sakripisyo, ay para sa pangarap na iyon. Para mapanatiling malinis at makapangyarihan ang pangalang de Leon. Ngayon, ang lahat ng iyon ay nanganganib na gumuho. At ang dahilan? Ang babaeng iyon. Si Elara. Mula sa kanyang bintana, tanaw niya ang library kung saan magkasamang nakaupo si Miguel at Elara. Magkadikit. Nag-uusap. Isang eksena na parang kutsilyong sumasaksak sa kanyang puso. Ang kanyang anak, ang kanyang tanging anak, ay unti-unting inaagaw mula sa kanya. Ang respeto nito, ang tiwala nito, ang atensyon nito. Lahat ay napupunta sa babaeng iyon na dapat ay matagal nang nawala sa kanilang buhay. Hindi niya ito matatanggap. Si Elara ang virus. Ang cancer. At kailangan itong tanggalin bago pa man kumalat at sirain ang lahat. Si Leo. Mahal niya ang kanyang apo. Ngunit sa baluktot na pananaw ni Victoria, kahit ang kaligtasan ni Leo ay nakasalalay sa pagkawala ni Elara. Kung mawawala ang ugat ng problema, manunumbalik ang lahat sa dati. Babalik si Miguel sa kanya. Babalik ang kaayusan sa kanilang pamilya.
Isang malamig at desperadong desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na walang atrasan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pumasok sa kanyang walk-in closet para walang makarinig. Pinindot niya ang isang numero na bihirang-bihira niyang tawagan, isang numero na para lang sa mga trabahong hindi pwedeng malaman ng batas. Rico, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ma'am Victoria, sagot ng isang magaspang na boses. Si Rico ay isang dating security personnel ng pamilya, isang taong may malaking utang na loob at walang maraming tanong. May ipapagawa ako sa'yo, diretsong sabi ni Victoria. Kilala mo ba si Elara Santos? Ang dating katulong, ma'am? Opo. Pupunta siya bukas ng gabi sa isang warehouse sa Pandakan. Mag-isa. Ibinigay ni Victoria ang address at oras na nakita niya mula sa tablet kanina. Gusto kong abangan mo siya doon. Siguraduhin mong hindi na siya makakabalik. Natahimik sandali si Rico. Ma'am, ibig niyo po bang sabihin? Naiintindihan mo ang ibig kong sabihin, Rico, putol ni Victoria, ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon. Gawin mo ang lahat para hindi na siya makabalik. Kahit anong mangyari. Masusunod po, ma'am. At Rico, dagdag ni Victoria. Walang dapat makaalam nito. Lalo na si Miguel. Pagkatapos ng tawag, lumabas si Doña Victoria mula sa closet. Tumingin siyang muli sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay kalmado. Determinado. Isang reyna na handang isakripisyo ang isang alagad para iligtas ang kanyang kaharian. Sa kanyang isipan, ginagawa niya ang tama. Tinatapos niya ang problema. Kinahapunan, nilapitan niya si Miguel sa sala. Si Elara ay nasa guest room kasama ang mga bata. Anak, malumanay na sabi ni Victoria, ang kanyang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Nag-aalala ako. Huwag kang magtitiwala ng lubos sa babaeng yan. Baka kasabwat siya ng mga kidnapper. Tumingin si Miguel sa kanya, ang mga mata nito ay malamig. Ma, huwag na nating pag-usapan to. Pinapaalalahanan lang kita, Miguel, git niya. Ang pamilya ang pinakamahalaga. Tayo ang magkakampi dito. Ngunit ang mga salitang ti pamilya at ti magkakampi ay wala ng bigat para kay Miguel. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Doña Victoria. Naglakad-lakad siya sa pasilyo ng kanyang malaking bahay. Nadaanan niya ang guest room. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip siya sa loob. Nakita niya si Elara na inaayos ang kumot ng tatlo niyang anak na mahimbing nang natutulog. Pagkatapos, umupo ito sa sahig sa tabi ng kama. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at tahimik na umiyak. Isang tahimik na pag-iyak ng isang inang natatakot para sa kanyang mga anak. Sa isang normal na sitwasyon, baka nakaramdam si Victoria ng awa. Pero hindi ngayon. Ang nakita niya ay kahinaan. Ang nakita niya ay isang hadlang. Tinalikuran niya ang eksena at bumalik sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-text kay Rico. May pagbabago sa plano. Bago mo gawin ang dapat gawin, sabihin mo sa kanya na utos ko ito. Gusto kong malaman niya kung sino ang tumapos sa kanya. Kinabukasan, lumipas ang maghapon na parang isang panaginip. Ang tensyon sa bahay ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Nang papalubog na ang araw, naghahanda na si Elara. Nakita ni Victoria ang lahat. Ang pag-uusap ni Miguel at Elara. Ang pagbibigay ni Miguel ng isang bagay sa babae. Ang kanilang mga tingin na puno ng pag-aalala at pagtitiwala. Lalo lang tumigas ang puso ni Victoria. Nang umalis na ang sasakyang dala ni Elara, umakyat si Victoria sa kanyang kwarto at naghintay. Makalipas ang halos isang oras, nagring ang telepono niya. Si Rico. Nasa pwesto na kami, ma'am. Hinihintay na lang ang target. Good, sagot ni Victoria, ang kanyang mga daliri ay malamig na parang yelo. Gawin niya na ang dapat gawin. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa madilim na hardin. Sa wakas, matatapos na rin ang lahat. Hindi ka pupunta doon ng mag-isa. Iyon ang unang sinabi ni Miguel pagkatapos nilang matanggap ang mensahe. Ang kanyang boses ay pinal, walang lugar para sa argumento. Nakatayo sila ni Elara sa library, malayo sa pandinig ng kung sinuman. Ang mga bata ay nasa pangangalaga ng isang pinagkakatiwalaang kasambahay sa kabilang kwarto. Pero Miguel, sinabi ni Larry.
Protesta ni Elara, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Paano kung saktan nila si Leo? Mas lalo ka nilang sasaktan kung pupunta ka doon ng walang plano, sagot ni Miguel. Ella, ito ay isang patibong. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa akin. Gusto nilang mawala ako sa balanse, gusto nilang magkamali ako. Hindi natin ibibigay sa kanila iyon. Naglakad-lakad siya sa silid, ang kanyang isip ay gumagana na parang isang makina. Ang pagiging pulis niya ay bumabalik, ngunit ngayon may kasama itong isang bagay na mas malakas, ang pagiging ama. May plano tayo, sabi niya, huminto sa harap ni Elara. Susundin natin ang gusto nila pero sa paraan natin. Kumuha siya ng isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang butons. Isang ordinaryong itim na butons. Ano yan? Tanong ni Elara. Ito ay isang listening device at tracker, paliwanag ni Miguel. Maliit pero malakas ang signal. Ididikit natin to sa damit mo. Maririnig ko ang lahat ng pag-uusapan ninyo at malalaman ko kung nasaan ka sa bawat segundo. Kinuha niya ang blouse na isusuot ni Elara at maingat niyang inilagay ang buttons malapit sa kwelyo. Habang ginagawa niya iyon, ang kanilang mga daliri ay nagdikit. Isang maikling sandali lang pero sapat na para magpadala ng kuryente sa pagitan nila. Napatingin sila sa isa't isa. Ang mga mata ni Elara ay puno ng takot. Paano kung hindi gumana? Mahinang tanong niya. Gagana to, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa na pilit niyang pinapakita, kahit sa loob niya ay kinakain din siya ng kaba. Magtitiwala ka ba sa akin? Ang tanong ay hindi lang tungkol sa plano. Ito ay tungkol sa lahat. Tungkol sa nakaraan, sa kasalukuyan, sa hinaharap. Dahan-dahan tumango si Elara. Pagdating ng takdang oras, hinatid niya si Elara sa labas kung saan naghihintay ang isang lumang sasakyan na inihanda niya, isang sasakyang hindi madaling mapansin. Bago pumasok si Elara sa kotse, humarap siyang muli kay Miguel. Mag-iingat ako, sabi niya. Alam ko, sagot ni Miguel, ang kanyang mga mata ay seryoso. Hinawakan niya ang kamay ni Elara. Malamig ito. Pero hindi kita kayang mawala ulit. At sa sandaling iyon, ang lahat ng emosyon na kanilang pinipigilan, ang takot, ang pagsisisi, ang maliit na pag-asa, ay umapaw. Hindi na nag-isip si Miguel. Hinila niya si Elara palapit sa kanya, at ang kanyang mga labi ay sinalubong ang mga labi nito. Hindi ito isang malambing na halik. Ito ay desperado. Puno ng pangako. Isang halik na nagsasabing ibumalik ka sa akin. Nagulat si Elara sa simula, ngunit pagkatapos ay tumugon siya. Ipinaramdam ang lahat ng takot at tiwalang ibinibigay niya sa lalaking ito. Nang maghiwalay sila, pareho silang humihingal. Babalik ako, pangako ni Elara. Pumasok siya sa sasakyan at pinaandar ito. Pinanood siya ni Miguel habang papalayo, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Bumalik siya sa loob ng bahay at dumiretso sa kanyang home office, kung saan nakaset up ang isang laptop at isang earpiece. Ang buhay ni Elara, at ang buhay ng kanyang mga anak, ay nakasalalay ngayon sa teknolohiya at sa tiwalang muli nilang binubuo. Inilagay niya ang earpiece sa kanyang tainga. Static. Pagkatapos, narinig niya ang tunog ng makina ng sasakyan. Ang tunog ng paghinga ni Elara. Okay, Ella. Naririnig kita, bulong niya, na para bang maririnig siya nito. Nandito lang ako. Lumipas ang mga minuto na parang oras. Sa screen ng laptop, nakikita niya ang isang maliit na kumikislap na pulang tuldok na gumagalaw sa mapa ng Maynila. Papalapit ito sa pandakan. Ang tibok ng puso ni Miguel ay kasabay ng pagkislap ng pulang tuldok. Narinig niya ang paghinto ng sasakyan. Ang pagbukas at pagsara ng pinto. Ang tunog ng mga yabag ni Elara sa sementadong daan. Hello, narinig niyang sabi ni Elara, ang boses nito ay nanginginig. Nandito na ako. Katahimikan. Pagkatapos, isa pang serya ng mga yabag. Papalapit. Mag-isa ka lang ba? Isang magaspang na boses ang narinig ni Miguel. Hindi ito ang boses mula sa telepono. Iba ito. Sagot ni Elara. Nasaan ang kwintas? Ibibigay ko, pero nasaan si Leo? Huwag kang maraming tanong. Narinig ni Miguel ang isang kalabog. Napapikit siya. Huwag mo siyang saktan.
Pagkatapos, nagsalita muli ang lalaki, at ang mga sumunod na salita ay nagpayelo sa dugo ni Miguel. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na mas malala pa sa inaakala niya. Nagkamali ka ng kinalaban, Elara. Utos ito ni Doña Victoria. Ano? Ang utak ni Miguel ay tumangging iproseso ang narinig. Ang kanyang ina. Impossible. Bago pa man siya makakilos, narinig niya ang sigaw ni Elara. Isang matinis na sigaw ng takot. Pagkatapos ay isang malakas na kalabog na para bang may isang bagay na nabasag. At pagkatapos wala na. Puting ingay. Static. Ella! Ella, sigaw ni Miguel sa kanyang mikropono kahit alam niyang walang saysay. Ay! Ang signal. Nawala. Ang pulang tuldok sa mapa. Nawala. Ang koneksyon nila ay naputol. Team Bravo, move in. Angay. Ang sigaw ni Miguel sa kanyang radyo ay halos paos, puno ng purong panik. Ang profesionalismo niya ay nawala, napalitan ng takot ng isang lalaking malapit nang mawalan ng lahat. Tumakbo siya palabas ng bahay, sumakay sa kanyang sasakyan, at pinaharurot ito na parang demonyo. Ang mga ilaw ng syudad ay naging isang mahabang guhit ng kulay sa kanyang paningin. Hindi niya alintana ang mga busina, ang mga pulang ilaw sa trapiko. Ang tanging nasa isip niya ay ang address sa Pandakan. Ang mga salitang narinig niya ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, isang nakakabaliw na loob. Utos ito ni Doña Victoria. Utos ito ni Doña Victoria. Utos ito ni Doña Victoria. Hindi. Hindi maaari. Isang paninira. Isang kasinungalingan para lituhin siya. Ang kanyang ina. Hindi. Hindi niya kayang gawin yon. Pero habang papalapit siya sa warehouse, isang malamig na katotohanan ang gumapang sa kanyang puso. Ang pagtanggi ng kanyang ina. Ang galit sa mga mata nito. Ang pagbabanta. Nang marating niya ang lugar, nandoon na ang kanyang mga tauhan. Ang buong lugar ay pinalilibutan na ng mga pulis. Sir! Wala pong tao sa loob, salubong sa kanya ng kanyang hepe ng operasyon. Hindi siya nakinig. Tumakbo siya papasok ng warehouse, ang kanyang baril ay nakataas. Ang lugar ay malawak at halos walang laman. Maalikabok. Amoy kalawang at luma. Savvy, sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw sa loob ng malaking espasyo. Walang sagot. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghanap ng kahit anong senyales. Kahit anong bakas. At pagkatapos nakita niya ito. Sa isang madilim na sulok, sa sementadong sahig, may isang bagay na kumikinang. Lumapit siya. Dahan-dahan. Isang itim na butons. Ang butons na ikinabit niya sa damit ni Elara. Basag ito, ang maliliit na wire sa loob ay putol-putol. Napaluhod si Miguel. Dinampot niya ang basag na butons. Ito na lang ang natira. Ang simbolo ng kanilang nasirang tiwala. Ang huling piraso ng kanyang pag-asa. Isang ungol ng purong sakit at galit ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang tunog na hindi nagmula sa isang police chief, kundi sa isang taong nawalan ng kaluluwa. Huli na siya. Huli na ang lahat. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, umilaw ang kanyang cellphone. Isang text message. Mula sa numero ng mga kidnapper. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan niya ito. Isang video. Ang mukha ni Marco Mendoza, ang anak ni Ricardo Mendoza. Mumingiti ito, pero ang kanyang mga mata ay walang buhay. Hello, Chief De Leon, sabi nito sa video. O dapat ko bang sabihin? Miguel, nakakalungkot ang nangyari sa kaibigan mo. Pero wag kang mag-alala, malapit mo na siyang makasama. At si Leo, gusto mo ba siyang makita? Ang kamera ay lumipat. Itinutok nito si Leo na nakatali pa rin sa upuan. At sa tabi ni Leo, isang bomba. Isang digital timer ang kumikislap. 10 oras. 9 oras 59 minuto. 9 oras 58 minuto. Nagustuhan mo ba ang regalo ko? Sabi ni Marco. May 10 minuto ka, Miguel. 10 minuto para panoorin ang pagbagsak ng lahat ng mahalaga sa iyo. At para mas masaya, ang lahat ng ebidensya ng mga kasalanan ng pamilya mo,
ang pagpapabagsak sa kumpanya namin, ang pagkamatay ng tatay ko, ang pag-frame up kay Elara, lahat yan. Ipapadala ko sa lahat ng media outlet sa eksaktong oras na sumabog ang bomba. Ang video ay natapos. 10 minuto. Ang utak ni Miguel ay nagyelo. Nawala si Ella. Malapit nang mamatay si Leo. At ang pangalan ng kanyang pamilya ay malapit nang mawasak. Lahat ay nawala. Tumakbo siya palabas ng warehouse, pabalik sa kanyang sasakyan. Nag-aalburuto ang kanyang isip. Saan? Saan niya hahanapin si Leo? Walang address. Walang clue. Wala. Pinaandar niya ang sasakyan, walang tiyak na direksyon. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang harapin ang pinagmula ng lahat ng ito. Ang biyahe pabalik sa Villa de Leon ay isang impyerno. Bawat segundo na lumilipas sa orasan ay isang patak ng lason sa kanyang sistema. Nang iparada niya ang sasakyan sa harap ng mansyon, bumuhos ang malakas na ulan na para bang nakikidalamhati ang langit. Pumasok siya sa bahay, basang-basa. Ang kanyang damit ay puno ng putik. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kawalan ng pag-asa. Nakita niya ang kanyang ina sa sala, nakatayo malapit sa bintana, pinapanood ang ulan. Miguel! Anak, anong nangyari? Nasaan si Elara? Tanong ni Doña Victoria, sinusubukang magpanggap na nag-aalala. Hindi sumagot si Miguel. Naglakad siya palapit, ang bawat hakbang ay mabigat. Nang nasa harap na siya ng kanyang ina, itinaas niya ang kanyang kamay at ibinukas ang kanyang palad. Nandoon ang basag na butons. Anong ginawa mo, ma? Tanong niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng lason. Anong ginawa di? Ang kanyang sigaw ay umalinggaw sa buong mansyon. Nakita niya ang pagkagulat at pagkatapos ay ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Sa wakas, naintindihan nito. Nahuli na siya. Ngunit huli na ang lahat. Tinalikuran niya ang kanyang ina. Umakyat siya sa kanyang kwarto, ang lugar kung saan dati siyang nakakaramdam ng kapayapaan. Ngayon, para itong isang kulungan. Isinara niya ang pinto. Umupo siya sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa kidlat sa labas. Inilabas niya ang kanyang service firearm at ipinatong ito sa mesa sa kanyang harapan. Nawala na si Ella. Nawawala si Leo. Ang 3 pang bata ay nasa ibaba, walang kamalay-malay na ulila na sila. Ang kanyang ina, ang taong pinagkatiwalaan niya buong buhay niya, ay isang halimaw. Ang kanyang pangalan, ang kanyang karera, ang kanyang buong pagkatao, ay guguho sa loob ng ilang minuto. Wala na siyang kakampi. Wala na siyang mapagkakatiwalaan. Kahit ang sarili niya. Nakatitig siya sa baril. Sa dilim. Nag-iisa. Lahat ay nawala. Hindi patay si Elara. Nakatago siya sa anino ng isang malaking truck ng basura, sa kabilang kalsada mula sa warehouse kung saan naganap ang peking komprontasyon. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis, parang isang kabayong tumatakbo sa loob ng kanyang dibdib. Pinapanood niya ang pagdating ng mga pulis, ang pagmamadali ni Miguel, ang desperasyon sa mukha nito. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong tumakbo palapit sa kanya, para sabihing, nandito ako. Ligtas ako. Pero hindi niya kaya. Hindi pa ngayon. Isang alaala ang bumalik sa kanya, isang pag-uusap kaninang hapon. Habang nag-aayos si Miguel ng mga plano at gamit, lihim na pumasok si Elara sa banyo at kinuha ang kanyang lumang cellphone. May isang tao lang siyang matatawagan. Isang kaibigan mula sa dati niyang buhay, bago pa man ang mga De Leon. Isang kaibigang may utang na loob sa kanya. Rina, bulong ni Elara sa telepono. Kailangan ko ng tulong mo. Isang malaking pabor. Ipinaliwanag niya ang plano. Ang plano ni Miguel. At ang sarili niyang plano. Hindi ako lubos na nagtitiwala sa kanila, Rina, sabi ni Elara. Lalo na sa nanay niya. May kutob ako. Isang masamang kutob. Ang plano ay simple. Si Rina, na halos kasing katawan niya, ang magmamaneho ng sasakyan. Si Rina ang magsusuot ng blusang may tracker. Si Rina ang magdadala ng peking kwintas. At si Elara? Susunod siya mula sa malayo, sakay ng isang tricycle, titiyakin na walang makakakita sa kanya. Isang anino. Mag-iingat ka, La, sabi ni Rina.
Delikado to. Mas delikado kung wala akong gagawin, sagot ni Elara. Ngayon, sa gitna ng ingay ng mga sirena at pagbuhos ng ulan, napatunayan niyang tama ang kanyang kutob. Nakita niya ang dalawang lalaki na palihim na tumatakas mula sa likod ng warehouse, ang mga tauhan ni Doña Victoria. Sinundan niya sila ng tingin. Hindi sila pumunta sa direksyon ng Villa de Leon. Pumunta sila sa ibang direksyon. Sa direksyon ng isa pang warehouse, mga 1 kilometro ang layo. Isang mas luma, mas liblib at mas nakakatakot na lugar. Iyon na iyon. Ang totoong lungga. Nang umalis na si Miguel at ang karamihan sa mga pulis, nagsimulang kumilos si Elara. Ang takot ay naroon pa rin, gumagapang sa kanyang mga ugat. Pero may mas malakas na bagay na nagtutulak sa kanya ngayon, ang imahe ni Leo na nakatali sa isang upuan. Ang imahe ng kanyang 3 anak na naghihintay sa kanya. Hindi na siya ang Elara na tumakas 7 taon na ang nakalipas. Isa na siyang ina. At ang isang ina, kapag ang kanyang mga anak na ang pinag-uusapan, ay nagiging isang leon. Pinuntahan niya ang totoong warehouse. Tahimik. Madilim. Ang tanging maririnig ay ang patak ng ulan sa yero nitong bubong at ang malayong tunog ng tren. Naalala niya ang sinabi ni Miguel. Tunog ng tren. Nandito nga si Leo. Dahan-dahan, nilibot niya ang gusali, naghahanap ng kahit anong butas. Ang mga bintana ay may rehas. Ang malaking pinto sa harap ay nakakandado. Ngunit sa likod, nakita niya ito. Isang maliit na pinto para sa mga kargamento, bahagyang nakaawang. Ang kandado nito ay sira at kinalawang. Ito na ang kanyang pagkakataon. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata, at ipinagdasal ang lahat ng santo na kilala niya. Pagkatapos, itinulak niya ang pinto. Isang nakakabinging langit-ngit ang tunog nito. Nanigas siya, naghihintay kung may nakarinig. Wala. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng alikabok at nabubulok na kahoy ang sumalubong sa kanya. Madilim, pero may isang maliit na liwanag na nagmumula sa isang silid sa di kalayuan. Bawat hakbang niya ay maingat. Ang kanyang mga pandinig ay alerto sa kahit anong tunog. Habang papalapit siya sa liwanag, may narinig siyang isang mahinang tunog. Isang hikbi. Ang hikbi ng isang bata. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sumilik siya sa siwang ng pinto ng silid. At doon, nakita niya si Leo. Nakatali sa isang upuan, ang kanyang mukha ay puno ng luha. At sa tabi niya, ang kumikinang na digital timer ng isang bomba. Walang bantay. Walang tao sa paligid. Hindi na siya nag-isip. Ang kanyang instinct bilang ina ang nag-utos sa kanya. Pumasok siya sa silid. Leo, bulong niya. Napatingin ang bata sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng takot at pagkalito. Idre, sabi ni Elara, papalapit sa kanya. Ako si Elara. Nandito ako para iligtas ka. Huwag kang mag-alala. Sinimulan niyang kalagan ang mga tali sa kamay ng bata. Ang buhol ay mahigpit. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Sino ka po? Tanong ni Leo, ang boses nito ay nanginginig. Kaibigan ako ng papa mo, sagot ni Elara, habang patuloy na kinakalagan ang buhol. Malapit na tayong makaalis dito. Isa pang buhol. Malapit na. Malapit na niyang mapakawalan ang bata. Nang biglang, isang anino ang gumalaw sa sulok ng silid. Isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Hindi ganoon kadali, Yuna Santos. Nanigas si Elara. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pintuan si Marco Mendoza, isang mapait na ngiti ang nasa kanyang mga labi. At sa kanyang kamay, isang baril na nakatutok mismo sa kanila. Nakatitig si Miguel sa baril na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Malamig. Walang buhay. Parang siya. 2 minuto na lang sa timer ni Marco Mendoza. Sa isip niya, nakikita niya ang pagsabog. Nakikita niya ang mukha ni Leo. Ang mukha ni Elara. Ang mukha ng 3 batang natutulog sa kabilang kwarto na hindi man lang nakilala ang kanilang kapatid. Lahat ay kasalanan niya. Ang kanyang kahinaan. Ang kanyang pagiging sunod-sunuran. Ang kanyang kaduwagan. Dinampot niya ang baril. Ang bigat nito sa kanyang palad ay parang bigat ng buong mundo. Itinutok niya ito sa kanyang sentido. Patawad, Ella. Patawad, mga anak.
Ipipikit na sana niya ang kanyang mga mata nang may isang bagay na pumukao sa kanyang atensyon sa mesa. Isang lukot na papel. Ang papel na pinagsulatan nila ni Elara ng mga teorya kanina. Itinapon niya ito kanina sa sobrang galit. Sa gitna ng kanyang desperasyon, dinampot niya ito at binuklat. Mga sulat kamay niya. Mga numero. Mga pangalan. At isang maliit, pabilog na marka. Sulat kamay ni Elara. Nakabilog sa pangalan ng isang istasyon ng tren. Ang istasyon ng Ehehe sa Pandakan. Ang istasyon na pinakamalapit sa lumang opisina ng mga Mendoza. Isang huling pahiwatig. Isang huling pag-asa. Biglang bumalik ang buhay sa mga mata ni Miguel. Itinapon niya ang baril sa kama. Kinuha niya ang kanyang radyo. All units, may posibleng lokasyon ako. Isang lumang warehouse malapit sa Ehehe Station sa Pandakan. Pero huwag kayong papasok. Ako ang mauuna. Maghintay kayo ng signal ko. Ulitin ko, maghintay ng signal ko. Tumakbo siya na parang isang bagyong hindi mapipigilan. Wala na ang desperasyon. Napalitan ito ng isang matinding determinasyon. Isang galit na may direksyon. Habang pinapatakbo niya ang kanyang sasakyan sa gitna ng malakas na ulan, wala na siyang pakialam sa sarili niyang buhay. Ang tanging mahalaga ay ang mailigtas sila. Natanaw niya ang warehouse. Madilim. Nakakatakot. Pumarada siya sa malayo at tumakbo palapit, ang kanyang baril ay mahigpit na hawak. Walang ingay. Walang bantay. Isang patibong. O baka sa loob, huli na ang lahat. Sinipa niya ang sirang pinto sa likod. Pumasok siya sa dilim. Sinundan niya ang nag-iisang liwanag, ang kanyang puso ay kumakabog sa bawat hakbang. Pagdating niya sa bukana ng silid, ang eksenang nakita niya ay magpapatigil sa mundo ng kahit sinong ama. Si Marco Mendoza, nakatutok ang baril kay Elara. At si Elara, na nakayakap kay Leo na parabang ito ang kanyang kalasag. Ang bomba sa tabi nila ay kumikislap. 0 oras 58 minuto. 0 oras 57 minuto. Bitawan mo sila, sigaw ni Miguel, ang kanyang boses ay parang kulog. Nagulat si Marco. Ngumiti ito ng mapait. Sa wakas, dumating din ang prinsipe ng mga De Leon. Huli ka na yata. Marco, itigil mo na to, pakiusap ni Miguel. Ako ang may kasalanan. Huwag mo silang idamay. Ikaw, tumawa si Marco, isang tawang puno ng sakit. Isa ka lang tuta, Miguel. Isang tuta na sumusunod lang sa lahat ng utos ng reyna. Ang totoong may kasalanan? Ang nanay mo. Tumingin si Marco kay Elara. Alam mo ba, Ina Santos? Hindi lang pagnanakaw ang kasalanan na ibinibintang sa'yo. Ang tatay ko, si Ricardo Mendoza, humingi siya ng tulong sa nanay mo. Nangako si Doña Victoria na tutulungan niya ang kumpanya namin kung gagawin ng tatay ko ang isang maliit na pabor, ang i-report ka sa pulis para sa isang krimen na hindi mo ginawa. Ginawa ng tatay ko. Nagtiwala siya. At anong ginawa ni Victoria? Tinalikuran niya kami. Pinanood niya kaming bumagsak. Pinanood niya ang tatay kong mamatay sa sama ng loob. Bawat salita ay isang bala na tumatama kay Miguel. Kaya ngayon, pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ipaparanas ko sa inyo ang naranasan namin. Ang mawalan ng lahat. Sa sandaling iyon, isang anino ang lumitaw sa may pintuan. Si Doña Victoria. Basang-basa sa ulan, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala para sa anak niya. Ngunit natigilan siya nang marinig ang mga huling salita ni Marco. Hindi totoo yan, sigaw ni Victoria, ang kanyang boses ay nanginginig. Isa kang sinungaling. Tumingin si Marco sa kanya at pagkatapos ay kay Miguel. Ayan na ang reyna. Tanungin mo siya, Miguel. Tanungin mo kung nagsisinungaling ako. Lahat ay napatingin kay Miguel. Siya ang sentro ng lahat. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang kasalukuyan, ang kanyang hinaharap, lahat ay magkakasalubong sa sandaling ito. Tumingin siya kay Elara at Leo, ang kanyang tunay na pamilya. Tumingin siya sa bombang malapit ng sumabog. At tumingin siya sa kanyang ina, ang pinagmulan ng lahat ng kanyang pagdurusa. Isang desisyon. Dahan-dahan, itinaas ni Miguel ang kanyang baril. Ngunit hindi ito nakatutok kay Marco.
Itinutok niya ito sa sarili niyang ina. Nanlaki ang mga mata ni Doña Victoria. Miguel, anak, anong ginagawa mo? Tumigil na kayo, ma, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay kalmado ngunit malamig na parang yelo. Ang paggalang at pagmamahal ay wala na. Tapos na ang lahat. Ang desisyon ay ginawa na. Pinili na niya. Ang pagkagulat sa mukha ni Marco sa ginawa ni Miguel ay ang tanging pagkakataon na kailangan ni Elara. Ngayon sigaw niya. Hinila niya si Leo at gumulong sila sa sahig, papalayo sa bomba. Kasabay nito, sumugod si Miguel. Hindi kay Marco kundi sa bomba. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itapon ito papalayo, sa isang tumpok ng mga basag na semento, ilang segundo bago ito sumabog. Isang nakakabinging pagsabog. Niyakap ni Miguel si Elara at Leo, prinotektahan sila ng kanyang katawan mula sa mga lumilipad na debris. Nang humupa ang usok, nakita nila si Marco na sinusubukang tumakas. Ngunit sinalubong siya ng mga pulis na kasunod lang ni Miguel. Tapos na. Nakaluhod si Miguel sa sahig, yakap-yakap ang nanginginig na si Elara at ang umiiyak na si Leo. Sa isang sulok, si Marco ay pinupusasan. At sa may pintuan, nakaluhod din si Doña Victoria. Wasak. Talunan. Nakatingin sa anak na tuluyan ang nawala sa kanya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang balita tungkol sa kaso ng Villa de Leon ay yumanig sa buong bansa. Ang pagbagsak ng isang makapangyarihang pamilya, ang mga sikretong nabunyag, ang katotohanang masalimuot pa sa isang pelikula. Hinarap ni Doña Victoria ang batas para sa kanyang mga kasalanan, kasama na ang obstruction of justice at conspiracy. Ang pangalang De Leon na dati ay simbolo ng kapangyarihan ay naging simbolo ng kahihiyan. Si Marco Mendoza ay nahatulan para sa kidnapping at attempted murder, ngunit ang kanyang testimonya ay naging susi sa pag-usig kay Doña Victoria. Sa gitna ng lahat ng gulo, isang tao ang tahimik na umalis sa entablado. Pinirmahan ni Miguel de Leon ang kanyang resignation letter. Iniwan niya ang kanyang posisyon bilang police chief, ang kanyang uniforme, ang kanyang baril, ang buhay na akala niya ay para sa kanya. Sa huling araw niya sa opisina, habang nililigpit niya ang kanyang mga gamit sa isang kahon, walang lungkot sa kanyang puso. Tanging kapayapaan. Ang Villa de Leon ay naibenta. Ang mga mamahaling gamit ay na-auction. Ang lahat ng koneksyon sa nakaraan ay pinutol. Sa isang simpleng bahay sa isang tahimik na subdivision sa labas ng Maynila, isang bagong buhay ang nagsisimula. Ang amoy ng pintura ay nanunuot pa sa hangin. Magkasamang nagpipintura sina Miguel at Elara ng isang pader sa sala. Kulay dilaw. Ang kulay ng sikat ng araw at pag-asa. Medyo lampas ka. Natatawang sabi ni Elara, habang pinupunasan ng basahan ang isang patak ng pintura sa sahig. Sorry naman, ngiting sagot ni Miguel, isang ngiting hindi napilit, isang ngiting totoo. May mansa ng pintura sa dulo ng kanyang ilong, at sa halip na punasan, hinayaan lang niya ito. Sa hardin sa labas, ang tunog ng tawanan ay pumupuno sa hangin. Habulin mo ko, Kuya Leo, sigaw ni Luz. Si Leo, na ngayon ay masigla at malusog na, ay hinahabol ang kanyang 3 nakababatang kapatid. Walang bakas ng trauma sa kanyang mga mata, tanging ang saya ng isang batang sa wakas ay nahanap ang kanyang lugar. Tinanggap niya ang kanyang mga kapatid na parang matagal na silang magkakasama. Para kay Leo, hindi sila 3 bagong kapatid. Sila ay 3 piraso ng kanyang puso na hindi niya alam na nawawala pala. Sa kusina, naghahanda si Elara ng merienda. Lumapit si Miguel mula sa likod at niyakap siya. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat ni Elara at pinanood ang mga bata sa labas. Masaya sila, bulong ni Miguel. Masaya tayo, pagtatama ni Elara, lumingon siya at hinalikan ito ng mabilis sa labi. Ang kanilang relasyon ay hindi isang whirlwind romance. Ito ay isang dahan-dahan na paghilom. Isang proseso ng pagbuo muli ng tiwala, hindi lang sa isa't isa, kundi sa kanilang mga sarili. May mga araw na mahirap. May mga gabing binibisita pa rin sila ng mga multo ng nakaraan. Ngunit sa bawat umaga, pinipili nilang harapin ang araw ng magkasama. Gabi. Ang buong pamilya ay nasa hapagkainan. 6 sila. Ang mesa ay maliit kumpara sa mesa sa Villa de Leon, pero ito ay puno. Puno ng pagkain, puno ng kwentuhan, puno ng buhay. Papa, pwede po bang magkwento ka ulit mamaya? Tanong ni Leo.
Ako rin po, sabi ni Vicente. Ako rin, sabay na sabi ni Luz at Maria. Tumawa si Miguel. Sige na nga. Pero pagkatapos kumain ng lahat ng gulay, ha? Isang koro ng opo ang sagot sa kanya. Habang pinapanood niya ang apat niyang anak na nagtatawanan, habang nakikita niya ang ngiti sa mga labi ni Elara, naramdaman ni Miguel ang isang klase ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng pera o kapangyarihan. Ito ay isang kaligayahang simple, totoo at buo. Pagkatapos ng hapunan, habang natutulog na ang mga bata, nakaupo sila ni Elara sa maliit na beranda, umiinom ng kape. Iniisip mo ba siya? Tanong ni Elara. Alam ni Miguel kung sino ang tinutukoy niya. Ang kanyang ina. Minsan, pag-amin ni Miguel. Iniisip ko kung may pagsisisi ba siya. O kung naiintindihan ba niya kung bakit ko ginawa ang ginawa ko. Sa tingin mo, mapapatawad mo siya balang araw? Nag-isip si Miguel. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso, Ella. Siguro, balang araw. Pero sa ngayon, ang mahalaga, napatawad ko na ang sarili ko. Hinawakan niya ang kamay ni Elara sa ilalim ng mesa. Mahigpit. Puno ng pasasalamat. Salamat, Ella, sabi niya. Salamat sa pagbabalik. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Binigyan natin ang isa't isa ng pangalawang pagkakataon, sagot ni Elara, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng buwan. Tumingin si Miguel sa labas. Sa madilim na kalangitan na puno ng mga bituin. Ang kanyang dating mundo ay gumuho. Nawala sa kanya ang lahat ng akala niya ay mahalaga. Ngunit sa mga abo ng nasirang buhay na iyon, itinayo niya ang isang bago. Isang mas maliit, mas simpleng mundo. Isang mundong hindi nakabase sa pangalan o yaman, kundi sa katotohanan. Isang mundong nakabase sa pag-ibig. Tumingin siya sa apat na bintana kung saan natutulog ang kanyang mga anak. Ang kanyang apat na dahilan. Ang kanyang apat na kayamanan. Ngumiti si Miguel. Isang ngiting payapa at kontento. Sa wakas, nakauwi na siya. At dito nagtatapos ang kwento ni na Miguel at Elara. Sa bawat isa sa inyo na sumubaybay, na nag-abang, na tumawa, umiyak at kinabahan kasama ng ating mga bida, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa mga madidilim na sulok ng pagtataksil at sa pinakamaliwanag na bahagi ng pag-ibig. Nais kong lumikha ng isang kwento na hindi lang basta tungkol sa kilig, kundi tungkol din sa katatagan ng puso ng isang tao. Sa buhay, lahat tayo ay maaaring magkamali. Maaari tayong mabulag ng tungkulin, matakot sa sasabihin ng iba, o maniwala sa mga kasinungalingan. Ngunit ang kwento ni na Miguel at Elara ay isang paalala na hindi pa huli ang lahat para itama ang mga pagkakamali. Na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kapangyarihan o yaman, kundi sa kakayahang aminin ang katotohanan, humingi ng tawad at piliin ang pag-ibig sa kabila ng lahat. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral na manatili sa inyong mga puso, na ang pag-ibig na totoo ay laging nagpapatawad, laging nagbibigay ng pag-asa, at laging nakakahanap ng daan pabalik sa tahanan. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwento. Ito ang inyong lingkod na laging umaasa na ang bawat salita ay mag-iwan ng marka sa inyong mga puso. Kung may isang bagay kayong natutunan o naramdaman mula sa kwentong ito, huwag kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Maraming salamat po.